A day in my life. Hello, isang araw ng Martes. Ako po ay pumasok sa office. Ito ang aking mga gawain. Napakadami ng nangyari sa akin ngayong araw na to. Alam mo ba yun? Dito sa office, tinapos ko muna yung aking mga kailangang ipasa at nang wala na akong backlog. Pagkayari, ako na po ay bumaba at ako'y nagpunta sa aking barangay. Pagdating ko nga doon ay meron ngang pabingo si Congressman Marvin Rilio. Naabutan ko po silang napakadami ng kanilang mga prizes. Hindi lang po pera, kundi meron din sila yung mga gamit like washing machine. Meron din po silang cellphone at mga pabigas. Kaya pagkatapos ko dito, ako ay nagpunta na doon sa aking barangay. After po ng pabingo, kami naman ni Kap ay doon pala nga kami nagkita ni Kap sa pabingo. Kasama ko na siyang tumawid. Nagpunta kami sa Farm Bill. At nag-check kami doon kung anong mga dapat gawin kasi nga may nalalapit na naman na pagsusulit. Ang kanilang mga lumang pananim ay inaprot na nila. Hinarvest na yung mga dapat i-harvest. At yung mga lupa ay nilagyan na naman mga panibagong pataba. Ang saya lang kasi naibabalik nila sa panibago na naman. Bagong lupa, bagong fertilizer, bagong pananim, ang sipag ng mga farmers. At sa isang araw, ang dami nilang nagagawa. Ilang araw lang ay makikita mo na yung product ng kanilang work. Sobrang ang ganda lang. Nakakasaya na nagbubunga yung kanilang mga paghihirap. Sila rin naman nakikinabang doon bukod sa mga constituents na nabibigyan din ng mga gulay kapalit ng kanilang mga kalakal para nga maiwasan yung mga napakadami ng basura. Kaya yung mga kagaya ng mga bote, karton, yung mga pwedeng mapakinabangan ay pinapalitan yun ng mga harvest doon sa farm. Pag gusto rin nila na magtanim sila, binibigyan din sila ng pananim na nakapasunal. Ready na yun itanim. Kumbaga buhay na siya, itatanim, ililipat mo na lang sa bahay mo. Ganong kasaya sa Farm Bill. Maraming nakakakain, maraming natutulungan, lalo na yung mga senior citizens. Bukod sa nagiging park ito, dahil doon sila, ang mga seniors doon, nagzuzumba. At ang mga estudyante naman sa karating na schools, ay doon sila gumagawa ng projects, nagpa-practice ng kanilang mga ipiperform, like kung meron silang mga programa, like sayaw, or mga drama, doon sila nagpa-practice. Doon din sila nag-stay pagka yung free time nila. Tapos yung mga babies doon pinapaarawan. Actually, tawiran kasi cross from Lantana to Erod yun. Isang tawiran yun. Parang hindi ka naiikot, kumbaga pinaigsi yung daan, kaya nakakatuwa lang, di ba? Bukod sa para na siyang park, mayroon din doon mga isda, may fish. Tapos meron din poultry. At sila na rin ang gumagawa ng kanilang fertilizer, yung mga galing sa palengke, na mga patapon ng mga gulay at prutas, at sa mga kapitbahay na mga kainan, ibinibigay din dyan. Lalo na yung mga sabuko, yun ang nagiging kukupit na ginigiling para dagdag fertilizer. So, puro organic talaga, kaya makita mo naman iba yung lasa. Napakatamis ng talong, ng okra, ng patola, ng upo, lahat natikman ko na yan dyan. Iba't iba. A little of everything nga. Hindi ganun kalawak, hindi ganun kadami, pero meron sila pag hinanap. Ang ganda kasi napapakinabangan talaga, lalo yung isda, yung mga farmers, kasi naman sila, maghapon sila, doon na sila kumukuha ng kakainin nila. Like yung gulay, saka yung fish, pati yung manok. Pero napapalawak pa nila yun, kaya nakakasali sila at lagi silang nananalo. 3 magkakasunod na taon, lagi silang nananalo sa buong district. Panalo lagi ang Farm Bill sa kontra gutom. Ibig sabihin, napipigilan ng pagkagutom ng mga tao, lalo na nung pandemic times. Kasi nabibigyan nila ng mga gulay at saka kung ano pang kakain. Actually, nung nag-start yan, puro kapitbahay ang nagtatanim. Kaya sila rin ang unang nakinabang, di ba? Dito, patapos na ako, kaya ako'y nagpapaalam na. Na-harvest na yung mga dating kamatis, kaya nagtanim na naman ng panibago. Bago na rin ang lahat ng mga
halaman kagaya ng talong, okra at saka yung sili. Hinarvest na kasi nila yung huling malalaki na mga talong. Pero merong part na hindi nila tinanggal pa kasi marami pang bulaklak, kagaya niyan, at marami pang bunga. Pwede pang pagtagalin pa kasi namumunga siya. Actually, ang dami pang bunga at saka ang dami pang bulaklak. Yung kabilang side lang yung pinalitan nila kasi kailangan nilang magtanim ng panibago para magkaroon ulit ng panibagong harvest. Kaya yung kabilang side, kagaya yan, nilinis na nila yung mga natanggalan na ng mga tanim na luma. Nilinis na at nilagyan na ng panibagong lupa na may panibagong fertilizer. Ready na naman siyang tamnan ng panibagong mga tanim. Kagaya nung sa kabila na umpisa na sa kamatis at sili. So dito magtatanim ulit sila ng mga panibagong gulay kagaya ng patola, okra. Ayan, yan ang ginagawa ng isang farmer. Naglalagay ng kokopit bago lagyan ng lupa at saka fertilizer. Saka naman nila lalagyan ng bagong pananim. Yung kabilang bahagi rin dito sa left side ay may mga bunga pa yung mga talong. At meron din pang mga bulaklak kaya hindi pa muna nila yan tinatanggal. Hinayaan lang muna nila ganun.